Sinabi ni North Korean leader Kim Jong-un na maglalagay ito ng mga sandatang nuklear sa mga barkong pandigma nito na inilarawan ng pag-aarmas ng armada gamit ang nuklear bilang isang estratehikong kurso upang mapanatiling handa ang mga puwersa ng bansa para sa maraming aspeto at mahusay umanong operasyon. Alamin na buong detalye mamaya. At sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na sakaling magkagera, may tulong man o wala mula sa Amerika ay lalaban umano ang Pilipinas sa China. Barko, maraming bago. Air Force, maraming bagong mga kagamitan. Aeroplano, helicopters. Nangako ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un na lalagyan nito ang mga barko ng hukbong dagat ng mga sandatang nuklear at magtatayo ng mas malaking mga barkong pandigma sa isang hakbang na nagbibigay diin sa pagsisikap ng Pyongyang na palawakin ang mga kakayahan nito sa militar sa kabilayan ng mabigat na international sanctions. Sinabi ng media ng Estado na ginawa ni Kim Jong-un ang anunsyo sa isang commissioning ceremony ng bago nitong 5,000 tons na barkong pandigma na pinangalan ng Choe-hyun. Isinagawa ito sa kanlurang daungan lungsod ng Nampo at inilarawan ang pag-aarmas ng armada gamit ang nuklear bilang isang estratehikong kurso upang mapanatiling handa ang mga puwersa ng bansa para sa maraming aspeto at mahusay umanong operasyon. 세계는 전함답게 창군 세대의 위대한 정신과 무쌍한 영감. Sinabi ng North Korea na ang Choe-hyun ay nilagyan ng ilan sa mga pinakamalakas na sandata ng North Korea at pinangasiwaan ni Kim ang isang pagsubok sa cross missiles mula sa barko. Nangako rin siya na malapit na umanong makomisyon ng isa pang malaking destroyer na pinangalanan namang Kangkun na doble umano ang laki nito dahil isa iyong 10,000 ton strategic warship. Isang laki na simbolikong magpapaliit sa agwat ng hukbong dagat ng South Korea at maglalapit sa north sa kakayahan ng Amerika at South Korea sa Blue Sea. Ayon sa North Korean state media, ang Pyongyang na tinatawag ang sarili bilang isang irreversible na estadong nuklear ay itinuturing ang pagbuo ng armas bilang pagpigil umano sa Amerika at South Korea. Anila, ang Korean Peninsula ay nananatiling teknikal na sa digmaan at inakusahan ni Kim ang mga kaalyado ng pagtulak sa rehiyon sa bingit ng isang digmaang nuklear. 대단한 감격을 마주한 날입니다. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang podcast ay nabanggit ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na sakali mang magkagera, may tulong man o wala mula sa Amerika, ay lalaban umano ang Pilipinas sa China. Through the leadership of Secretary Gilbert Chodoro, mas natutukan natin kung ano ang tamang acquisition for the capability of the Philippine Navy as well. Definitely, sapagkat may direction na tayo. Maliwanag yung ating direction, CAD Sea, beyond the 12 nautical mile territorial sea, EEZ, extended continental shelf. So ibang capabilities ang kailangan mo doon. Mas competent, mas malakas na radars, mas powerful na radars. We need to know what's out there. Hindi lamang land-based sensors o radars, merong air-based, may ship-based, may space-based. So before we even operate in our EEZ, our maritime domain, we should know what's out there. So yung information will come in through our sensors to give us a complete MDA, maritime domain awareness. Hindi lamang knowing what's out there, we should be able to get there. So barko, maraming bago. Air Force, maraming bagong mga kagamitan, aeroplano, helicopters. Not only the equipment, the capability, but how do you support and sustain them? Kasi baka pag nabili mo, acquisition is only 30% of the cost. 70% is a life cycle. Pag nakalimutan mo na dapat i-maintain mo itong mga gamit na high-tech na to, wala ka pang kalaban, hindi mo na magamit itong mga to. So may emphasis din dyan yung ating Department of Defense. It's not only getting the equipment, it is supporting and sustaining them. Part yan ng ating modernization. All of these have been institutionalized under the current leadership of Secretary Gibo. Again, I say this directly sapagkat galing tayo sa serbisyo at nakita ko yan. Not that hindi nagawa yan dati. But now, under the current administration, modern equipment, more capable, yun ang critical doon. And their supporting package. Under Secretary Gilbert Chodoro, we are now building a much more stronger and
much more ironclad alliance with the United States. Can we say, sir, na under this administration, mas na paigting natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos in the context of strengthening our alliance and of course the Mutual Defense Treaty? Yes, definitely. Sapagkat makita naman natin. Mahirap naman kung hanggang salita lang yon na ironclad. But how do you describe or operationalize ironclad? Look at Balikatan. For the first time, andyan yung mga Japanese partners natin. At yung Canadian forces natin. Yung kagamitan at weaponry. High-tech. For how many years sa Balikatan ang ginagamit natin yung ating capabilities lang? Bakit? Pag sinasabi na itong gamit na to, wala kayo nito. You don't have to train with that. Today, sa katapos lamang ng Balikatan, wala pa sa atin yung mga gamit na yan, but we're na having hands-on experience. In the event, nakakailanganin natin, alam na natin. In the event, crisis or conflict, alam natin how to use this high-tech equipment, missile systems, at iba't ibang cyber capabilities, etc. So, lumakas yung ating relationship with the US. Not only that, may spillover effect. We now have 5 SOFAs or RAAs or enhanced defense relationships. 5 countries, Japan, Australia, New Zealand, Canada, France. More coming up. So, ito ay mga senyales na yung direction ng ating Department of Defense is not only towards unilateral defense, but multilateral sapagkat maraming bansa ang nais na manaig ang international law sa part na ito ng Indo-Pacific. Ang nag-uumpisa ng gulo sa Indo-Pacific, sa South China Sea, even in the West Philippine Sea, hindi naman tayo. Internationally, ano ang thrust ng Chinese Communist Party? Rapid build-up of the military, rapid nuclearization, and then panghihimasok sa EEZ ng iba't ibang bansa sa South China Sea. Hindi ito warmongering. Ito ay totoong panggugulo na. What we are doing, especially sa AFP, is just to develop our capability to allow us to perform our mandate of securing and protecting the country. Mandato natin yan. When we do that, we are not warmongering. We are only addressing the potential conflict na inumpisa na ng ating adversary. Mas pangit naman down the road in history kung sasabihin ng mga future generation of Filipinos, yung mga members ng AFP and Coast Guard and yung government natin in 2020s pinabayaan yung bansa, hindi nag-prepare. I would even liken this to the 1930s European theater or Pacific theater. Bago nag-umpisa ang World War II sa Europe and even in the Pacific side, ang dami ng girian. But I don't think that they prepared that well. Ngayon, we have seen the lessons of history. That's why yung actions natin is just to be able to give the AFP the wherewithal to perform her mandate. And madagdag ko lang, sir, regarding dun sa comment ng mga trolls na to, na we are dictated by the United States, kahit tanggalin natin sa equation ang Estados Unidos, Gagawin pa rin natin to. gagawin pa rin ng Armed Forces of the Yes. Philippines ito at patuloy pa rin nating titindigan. Yes. It is, as a sovereign state, we have our own strategic agency para magdesisyon kung ano ang mas naaayon for our national interest. I like that, Jay, yung sinabi mo. Tanggalin mo man ang Estados Unidos, tanggalin mo yung MDT. Gagawin pa rin natin to. Yes. I was asked sa isang studio interview last week, the other week, na kaya ba ng depensaan ng ating AFP or Philippine Navy without any foreign help? I said, we welcome the challenge. Hindi pinag-uusapan yung mananalo ka ba. But ang sinasabi ko is, we will fight with everything that we have. Sapagkat karangalan natin yan. Di ba sabi nga yung ating Independence Day, dugo, pawis at luha ang binuhos ng ating mga bayani upang manatiling nagwawagayway ng malaya yung ating bandila. So itong mga nagsasabi ng ganon, they have no appreciation of history. Or sila ay mga mouthpieces ng adversary natin. Tsaka madagdag ko lang, sir, para sa akin, ang ating obligasyon bilang Pilipino ay tindigan ng ating kalayaan and of course, West Philippine Sea, parte ng Pilipinas. So, we should not be swayed nitong mga linyahan na to. Kasi alam naman natin, sir, itong narrative na magkakagera,
kailangan na lang natin talagang ipamigay ang pag-asa. Ayoko lang sana sabihin, pero nasasabi ko, sir, may mga nagsasabing ganyan. But I think we need to understand, kaya sinabi mo, sir, obligasyon natin to para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Pangalawa, utang natin to sa mga bayaning nauna sa atin. Nakakalungkot kapag isinulat sa kasaysayan na etong panahon ni Admiral Trinidad at ni Commodore Tariela, pinamigay na nila ang West Philippine Sea. Yun. Di ba, sir? Hindi mo lang pinaglaban. Di ba?